Amen. So mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Na ito po ay matatagpuan natin sa Mateo chapter 5 verse 20. Sinasabi po rito, sinasabi ko sa inyo kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. So ito po'y pinamagatan ko po na hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung maging katulad tayo sa mga Pariseo at Iskriba. So ang mga Pariseo at mga Iskriba po, sila po yung pinagkalooban ng Diyos ng kautusan. Sa kanila ibinigay ang kautusan, sa kanila ibinigay ang kanyang banal na salita. Kaya laang hindi po nila sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat mas sinusunod nila yung mga minanang turo mula sa kanilang mga ninuno. May sarili po silang pangunawa sa salita ng Panginoon at kahit kung dumating ang Panginoon, sila po yung humahadlang upang ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? Kaya nga po, ang sabi po rito ang una pong punto, sabi rito, hindi nila ipinamumuhay ang kanilang mga tinuturo dahil mas sinusunod nila ang mga katuruan na minana nila. Ang sabi po sa Mateo 23 verses 1 to 3, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga Iskriba at mga Pariseo ay ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises sapagkat sa kanila nga po ibinigay ang kautusan ni Moises. Sila po yung nagpapaliwanag, sila yung nangangaral ng mga kautusan ni Moises. At sabi pa po rito, kaya sabi rito, gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang mga gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang pinapangaral. So nangangaral sila ng kautusan ni Moises, kaso hindi po nila ito sinusunod. Kaya ang sabi ng Panginoon, pakinggan ninyo yung kanilang itinuturo, sundin ninyo ito. Dahil maaring ito ay magbigay sa inyo ng kaligtasan, makatulong sa inyo upang kayo lumago sa inyong buhay espiritual. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang mga gawa sapagkat sinusuway nila ang mga utos ng Panginoon. Amen? So marami pong mga hindi man sila Iskriba, hindi man sila Pariseo, na nangangaral sila ng salita ng Diyos. Alam nila ang mga utos ng Diyos. Kaso, hindi nila ito pinamumuhay, hindi nila ito sinusunod. Nangangaral lamang sila. Kumbagay, nasa nguso lamang nila, wala ito sa kanilang mga puso, kaya hindi po nila sinusunod ang mga utos ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi po rito sa Marcos 7, 1 to 13, sabi po rito, lumapit kay Jesus ang mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan dahil nakita nilang kumakain ang alagad ng Panginoon nang hindi naghuhugas ng mga kamay. So lumapit sila sa Panginoon, sabi nila, bakit yung mga alagad mo kumakain ay hindi naghuhugas ng mga kamay? Sapagkat ito po ay katuruan din na minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi po sila kumakain hanggat hindi sila naghuhugas ng kanilang mga kamay. So isa po ito sa mga minana nila na kanilang pinagdidiinan sa Panginoon na kailangan gawin ito ng iyong mga alagad. Na dapat bago sila kumain, maghugas sila ng kanilang mga kamay at hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke na hindi muna ito hinuhugasan. Amen? So, nakikita po natin na mas sinusunod nila ang mga turo ng mga tao ng kanilang mga ninuno kaysa sa utos ng ating Panginoon. Kaya nga po, hinusgahan nila ang mga alagad ni Kristo na kumakain ng hindi naghuhugas ng kamay. Kaya nga po, sabi nga po dun sa ibang talata ng Biblia, kung ipagpatuloy po natin itong sa Mateo chapter 23, sabi doon, kung tinawag niya kanyang mga alagad, hindi nyo ba nalalaman na hindi yung pumapasok sa bibig ang nakakarumi sa tao, kundi yun yung lumalabas sa kanyang mga labi sapagkat ito ay galing sa kanyang puso. Dahil kung ano yung laman ng puso mo, yun yung lalabas sa iyong mga labi ko. Kaya kung masama ang puso mo, masama din ang lumalabas sa iyong mga bibig. Amen? Kaya kung tama ang kalagayan ng puso mo, tama din ang lumalabas sa iyong mga bibig. Kaya sinaway sila ng Panginoon dito. At sabi po rito, hindi lamang yun, kundi meron din po silang mga
ritual pagdating sa mga pichel, sa mga ginagamit nila, mga baso, kutsara, pinggan, maging ritual sa kanilang higaan. Meron nga po akong nakausap na isa po siyang si woman, sabi niya, kasi nasa barko po siya, sabi niya, ang pinakamahirap na kanilang pinagsisilbihan ay ang mga Hudyo. Sapagkat marami pong mga ritual ang ginagawa sa pagsisilbi nila sa mga Hudyo. So nakikita po natin na mas pinapahalaga nila ang utos ng kanilang mga ninuno kaysa sa utos ng ating Panginoon. Kaya sinasaway po sila ng Panginoon dito na ang nagpaparumi sa tao ay hindi yung pumapasok sa kanyang bibig, kundi yung lumalabas sa kanyang mga labi. Amen? Kaya sabi po rito, sapagkat ang mga Hudyo, lalo na mga Parse, hindi sila kumakain hanggat hindi nga po sila naghuhugas ng kanilang mga kamay. At sabi po rito sa verse 6, sabi po rito, sinagot ni Jesus sa Marcos chapter 7 verse 6, sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo, na kanyang isinulat, ang paggalang sa aking bayang ito ay pakunwari lamang. Bakit? Sapagkat hindi po talaga nila sinusunod ang mga utos ng Diyos. Hanggang pangangaral lang sila. Kaso hindi nila ito sinusunod, hindi na nila lakaran. Kaya sabi rito, ang paggalang ninyo sa akin, sa bayang ito, ay pakunwari lamang. Pag sinabing pakunwari ito, ay hindi totoo. Pakunwari lamang, hindi tunay ang kanilang paggalang sa Diyos. Sapagkat ito ay sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Hanggang bibig lang, hanggang puso lamang ang kanilang paggalang sa Panginoon. Ngunit wala talaga sa kanilang mga puso sapagkat marami silang kasamaan na ginagawa. Hindi lamang yung tungkol sa mga ritual, kundi mas marami pa po silang mga ginagawang hindi maganda sa harapan ng Panginoon. Ano pa po? Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Sapagkat pinagdidiinan nila yung mga minana nila sa kanilang mga ninuno na yun yung gagawin kaysa sundin ang salita ng Panginoon, yung biyaya ng kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa mga tao. At sabi pa po rito, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinunod ninyo yung mga tradisyon ng tao. So yun yung mga tradisyon ng tao. At hanggang ngayon, ilan pa rin po sa atin, kahit sabi tayo isang mananampalataya na may ugali pa rin tayong Pariseyo at Eskriba. Ang daming pamahiin, ang daming ritual. Pag may namatay, bawal magwalis. Ano pa? Bawal kumain ng mga may kati-kati at bawal maghingo ko ng gabi. Marami, ang daming bawal. Na ngayon ay dala-dala pa rin natin kahit po tayo ay isang mananampalataya na mas sinusunod natin kaysa sa utos ng Diyos. Diba? Kaya doon galit ang Panginoon na sinusunod natin ang tradisyon ng tao kaysa sa kanyang mga utos na nais niyang palakaran sa bawat isa sa atin. Hello? Alisin na po natin iyon, itakwil na po natin iyon, yung mga iyon, maraming mga ritual, maraming mga sabi-sabi na sinusunod natin na hindi na po dapat nating sundin, kundi masigit nating ibigin, pahalagan at sundin at lakaran ang salita ng Panginoon sa buhay natin sa araw-araw. Na kay Kristo na tayo. So wala na tayo sa mga pamahiing iyan, wala na tayo sa mga tradisyong iyan. Amen? At ano pa po? Sinabi ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon. Pinawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Diba? Pinawalang bisa natin ang utos ng Diyos. Mas sinusunod natin yung mga tradisyon, yung mga tradisyon na minana pa natin sa ating mga ninuno. So wala rin po tayong pinagkaiba sa mga eskriba at sa mga Pariseyo. Kung gayunon pa rin po ang ating ginagawa sa bahay natin. Diba? Pag dumating ka, kailangan pumasok sa loob ng bahay kasi may buntis. Bawal kang doon lang sa pinto. Marami, ang dami po. Kung isa-isain mo, napakarami ng tradisyon na minana natin sa ating mga ninuno. Amen? At ano pa po, sabi rito, at pinawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Susundin po natin ang utos ng Diyos. Kung ano yung nasa Biblia, yun yung ating susundin. Hindi yung mga sabi-sabi ng mga matatanda. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, itakwil mo na yan.
Hindi yan sa Panginoon. Hindi yan ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. At sabi po rito, halimbawa, inuutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo. Halimbawa, ikaw ay isang mananampalataya. At yung mga magulang mo matatanda na, walang hanap buhay. At ikaw yung may trabaho, ikaw yung kumikita. So ang ginagawa mo, magbibigay ka na lang sa church at sasabihin mo na yung ibinigay ko sa church, yun yung tulong ko sa inyo. Mali din po iyon. Magbigay ka sa magulang mo sapagkat yan ang naghirap sa'yo, yan ang nag-alaga sa'yo, nagpalaki sa'yo, nagpaaral sa'yo. So dapat kung ikaw ay meron ng kakayanang tumulong at matanda na ang magulang mo, tumulong ka sa church, tulungan mo rin ang magulang mo. Huwag mong sasabihin na hindi ko kayo tutulungan dahil ako ay tumutulong sa church. No! Dapat maging parehas po tayo. Tulungan natin ang ating magulang, sumuporta tayo sa gawain ng Panginoon, maging parehas po tayo, maging pantay po tayo. Hindi mo pwedeng pabayaan ang magulang mo na may sakit, na hindi mo tutulungan, na hindi mo bigyan ng panggamot dahil ang iniisip mo, tumutulong ka na sa gawain ng Panginoon. Mali po yung katwiran na iyon. Hello? Kailangan tulungan mo ang magulang mo, pakainin mo ang magulang mo, tumulong ka rin sa gawain ng Panginoon. Maging pantay po tayo. Maging pares po tayo. Hindi mo pwedeng idahilan na yung ibinigay ko sa iyo ay ibinigay ko na sa church kaya wala na akong may itulong sa iyo. Yun po ay hindi po yun katwiran ng Panginoon. Hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Kailangan po nating suportahan natin ang ating mga magulang sa abot ng ating makakaya habang sila'y nabubuhay at sumuporta rin po tayo sa gawain ng Panginoon. Halimbawa, 200 lang yung pera mo. Kailangan ng magulang mo na pambili ng bigas. So hatiin mo. Yung 100 na itutulong mo sa church, ibigay mo. Yung 100 ibigay mo sa magulang mo. So maging parehas po tayo. Ibigin natin ang ating magulang sapagkat yan ay utos ng Panginoon. Sundin natin sila, respetuhin natin sila. So, ibigay po natin ang kanilang pangangailangan. Huwag po natin silang pagdamutan at ibuhos na lang natin ang ating pera sa gawain ng Panginoon. Huwag nating pabayaan ang ating pamilya. Hindi po siya excuse na hindi ko natutulungan tong pamilya ko at ako ay tumutulong na sa church. Doon ko itatapon yung aking pinagkikitaan, yung aking pera. So mali po yun. So maging parehas po tayo. Tumulong tayo sa ating pamilya, tumulong din po tayo sa gawain ng Panginoon at yun ang nakakalugod sa Panginoon. Ano pa? Sabi rito, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. So isa po itong kasalanan ng mga Pariseo at ng mga eskriba. Hinihingi nila yung handog para sa iglesia, pero ayaw nilang turuan yung mga tao na tumulong sa kanilang pamilya o sa kanilang mga magulang. Kaya sabi rito, ang taong yon ay hindi na nyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. So may maling motibo po ang mga Pariseo dito, ang mga eskriba dito. Gusto nila pakabig sila, lahat ay kanila. Wala na silang pakialam doon sa pamilya ng mga taong tumutulong sa loob ng iglesia. So, dapat po wag po tayong maging ganun, lalong-lalo na po sa mga nangunguna sa church. Dapat po maging parehas po tayo. Titingnan din po natin kung ano yung pangangailangan ng kanyang pamilya at yung kakayanin ng tumulong sa iglesia. Huwag po nating pwersahin. Amen? Kung ano lang po yung kaya, yun na po yung kayang ibigay niya. Magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat yun lang po yung kaya niya. Amen? Ano pa po? Sa gayong paraan, pinapaulambisan ninyo ang salita ng Diyos sa gitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong ginagawa tulad nito. Di ba gang? Anong sabi sa kautusan? Ibigin mo ang iyong magulang, respetuhin mo ang iyong mga magulang. Pag mahal mo ang magulang mo, siyempre kasama na ang bulsa mo doon. Di ba pag mahal mo ang isang tao, hindi lang sa salita na sabihin mo mahal kita, kundi ibinigay mo
binibigyan mo siya ng mga bagay na magbibigay kasiyahan sa kanya. So ganun po ang dapat mangyari sa atin. Ano yung pangalawa? Yung una, hindi nila pinamumuhay ang kanilang mga itinuturo dahil mas sinusunod nila ang mga minana nila sa kanilang mga ninuno. Pangalawa, itinataas nila ang kanilang mga sarili. So paano itinataas ng mga eskriba, ng mga Pariseo ang kanilang mga sarili? Sabi rito sa Mateo 23 verse 6 and 7, ang ibig nila ay ang upuang pangdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. So ano yung hinahangad nila? Yung mga upuang pandangal sa mga piging. Halimbawa, katulad nung itinuro ko nung sa linggo, na kung ikaw ay anyayahan sa isang piging o sa isang handaan, ang pipiliin mo yung pinakamaabang upuan. Huwag ka kaagad umupo dun sa pandangal na upuan. Pero itong mga Pariseo at mga eskriba na ito, agad nila na pinipili nila yung mga luklukan sa mga sinagoga. Gusto, itinataas nila ang kanilang mga sarili. Siguro sabi nila, ako eskriba, ako ay Pariseo, so dapat doon ako uupo. Sila mismo ang nagluluklok sa kanilang mga sarili. Ano pa, ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ang gusto nila yung pag nasa liwasang bayan ka, nasa palengke ka o saan ka man diyan, yung ikaw ay pinagpupugayan. Ano ba yung pinagpupugayan? Magandang umaga po. Diba? Ganayon. Yung binabati ka, kumusta ka po. Yung lagi mo siyang pinupuri. Yung pinagpupugayan mo siya. Na lagi mo siyang pinapansin. Kumbaga sila ay kulang sa pansin. Kaya gusto nila, lagi silang pinapansin. Lagi silang binabati. Yun po yung isang ugali ng mga eskriba at ng mga Pariseo. So dapat po hindi tayo maging ganon. Amen po? Amen. Ano pa? Ang pangatlo, ayaw nilang pasakop sa Diyos at hinahadlangan pa nilang ibang tao na magpasakop sa Diyos. Pangatlo, ayaw nilang pasakop sa Diyos at hinahadlangan pa nilang ibang tao na magpasakop sa Diyos. Mateo 23:13, sa aba ninyo mga eskriba at Pariseo, mga mapagpaimbabaw, hinahadlangan ninyo ang tao upang hindi sila pagharian ng Diyos. Ayaw na nga ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. So, yung mga tao na nais na magpasakop sa kaharian ng Diyos at tinatanggap nila ang salita ng Panginoon mula sa mga alagad ng ating Panginoon at mula sa Panginoon ay kanilang hinahadlangan. Ayaw nila na ang mga taong ito ay magpasakop sa kaharian ng Diyos. Ang nais nila, sila yung magpasakop, sila yung magsakop sa mga taong iyon. At ang itinuturo nila, yung mga maling turo na minana nila sa kanilang mga ninuno. So, hinahadlangan po nila. So, paano po nila ginagawa yun? Ang sabi po sa Galatia 1:6-7, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa gitan ng kagandahang loob ni Kristo at bumaling kayo sa ibang magandang balita. Ang tutoy, wala namang ibang magandang balita. Kaya lamang may nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. So, nangangaral sila si Kristo, ang kanyang mga alagad, nangangaral ang Panginoon tungkol sa biyaya ng kaligtasan at may mga tao sila na nakukuha, na tinanggap nila ang salita ng Panginoon at kanila itong tinanggap, at nanampalataya sila doon. So, anong ginawa nila? Ginugulo nila ang mga taong ito, hinahadlangan po nila. Nagtuturo sila ng ibang mga katuruan tungkol sa kautusan. Na yun yung tinuturo nila, na yun yung magliligtas sa mga tao, lalong-lalo na yung mga minana nila sa kanilang mga ninuno, na ang kaligtasan naman ay na kay Kristo. At dahil doon yung iba, nakukuha po nila. Ayaw na nga nilang magpasakop, hinahadlangan pa nila yung iba na magpasakop sa kaharian ng Panginoon. So ganun po kasama ang mga Pariseo at mga eskriba sa panahon ng ating Panginoon noon. Mas itinuturo nila ang mga sabi-sabi ng mga matatanda na kanilang mga minana.
At yung mga, ang tinuturo nila ay maari yung ang kautusan ang magliligtas sa inyo, gawin ninyo ito, yung mga ritual na ito, at dito kayo maliligtas. Hindi naman yun ang magliligtas sa atin, yung ritual na iyan. Kung ano yung mga ritual na ginagawa natin. Ang kaligtasan natin ay nasa Panginoon. Hello? Kung tanggapin natin siya na ating Panginoon at tagapagligtas, nasa atin ang kaligtasan, ang pagpapatawad ng Ama at ang buhay na walang hanggan. At siyempre, dahil ikaw ay ligtas na, susundin mo na ang mga utos ng Panginoon. Hindi pwedeng itakwil mo yung batong panukulan. Sino iyon? Yung pundasyon na batong yun, ang Panginoon. Itatakwil mo ang Panginoon. Hindi mo siya kailangan sa buhay niya. Ang kailangan mo lang ay yung kautusan. Hindi po pwede iyon na magligtas sa atin. So yun yung ginagawa nila. Idinidiin nila ang kautusan. Nasundin nila ito sapagkat naroon ang kaligtasan. Wala po doon ang kaligtasan. Ang ating kaligtasan, ang biyaya ng kaligtasan natin ay nasa Panginoon lamang. Kaya walang ibang magandang balita na pwedeng ipalit doon. Hello? Wala pong pwedeng ipalit doon sa magandang balita. Walang iba, kundi ang kamatayan lamang po ng ating Panginoon at yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen? So dapat, kung may nagtuturo sa atin ng iba na gawin mo tong ritual na ito, ikaw ay maliligtas. Kung ikaw, yung araw na ito, ikaw ay sasamba, ikaw ay maliligtas. Ipagdiriwang mo ang mga kapistahang ito, ikaw ay maliligtas. No, hindi yun totoo. Ang kaligtasan natin ay nasa Panginoon. At siyempre, dahil ligtas ka, gagawin mo yung mga utos ng Panginoon. So, kasama na po yun. Susundin po natin ang mga utos ng Panginoon. Amen. Sa Mateo 23, verse 27-28, ito po yung pang-apat. Katulad sila sa isang nitso, maputi sa labas pero bulok sa loob. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at puno ng mga patay. At buto ng mga patay. Diba? Pag nakakita ka ng nitso, ang ganda sa labas, puting-puti. Walang kabatik-batik. Pero pag binuksan mo yun, ano ang laman nun? Mabaho, masangsang na amoy. Amoy bulok na tao. At may mga buto ng tao doon. So, ganun po ang maging kalagayan natin. Kung tayo ay pagpaimbabaw yung ating pagsunod sa Panginoon, wala po tayong pinagkaiba sa nitso na malinis sa labas, bulok sa loob. Bakit? Sapagkat marumi ang ating mga puso. Puro kabulukan ang laman ng ating mga puso. Hindi talaga natin isinusuko ang ating puso sa ating Panginoon. Hello? Kaya wala tayong pinagkaiba sa nitso. Malinis sa labas, mapagkunwari tayo. Pero ang laman ng ating puso, puro kabulukan ang laman ng ating mga puso. Ano po yun? Ano-ano yung mga ito? Sa mga aba ninyo, mga pariseo, mapagpaimbaboy, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at sinasangkapan ninyo ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito lalo pang bibigat ang parusa ninyo. So ano yung ginagawa? Yung mga babaeng balo na may mga ari-arian ay kanilang kinukuha. Kumbagay, marami silang hinihingi. Marami silang mga abuloy, tulong na hinihingi para sa iglesia. At dahil doon, maraming mga babaeng balo na nauubos ang kayamanan ng dahil sa kanila. At tinuturuan pa nila ito ng manalangin ng mahaba. Alam naman po natin kung sino iyon. Diba pabalik-balik na panalangin na habang-haba, na paulit-ulit, na yun po ay hindi nakakalugod sa Panginoon, kundi dahil ito lalo pang bibigat ang parusa sa mga tao na gumagaw dito, lalong-lalo na yung mga tao na nagtuturo sa mga taong ito, sa mga biyudang ito. Diba karamihan ngayon makikita mo yung mga biyuda, nagsasama-sama sila ay may isang grupo, may samahan. At sila ay nagdadarsal ng mahaba na paulit-ulit. Alam naman po natin kung ano yun. Hindi ko po siya pwedeng bigkasin. Di ba alam na natin yun kung sino yung mga yon na nagdadasal ng mahaba na paulit-ulit. So ang gumagawa po nito, yung lalo na nagtuturo nito, ay lalo pang bibigat ang parusa para sa kanila. Sabi rito sa verse 15, sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo,
mga mapagpaimbabaw, nilalakbay niyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig, mahikayat lamang ninyo ang kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo. At kung mahikayat na ginawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kahit naging ibayo ang dahilan para siya'y mapaparusahan. So, mayroong ang motibo ng mga nangangaral ng salita ng Diyos o ng mga taong ito, sila ay humahayo, sumasakay sila, naglalakbay sila sa karagatan, pumupunta sa sa buong daigdig. At kumukuha sila ng mga hintil na tinuturuan nila ng katuroang Hudyo. At dahil doon, lalo pa silang sumasama, sabi doon. Bakit lalo silang sumasama? Sapagkat iba nga po ang motibo ng mga Pariseo at Iskriba, puro sila pakabig. Puro sila, puro sila, ang ginagawa nila, yung makukuha nila, yung gusto nila, may mga mali silang motibo. Kaya nila ginagawa ang mga yun. At dahil doon, lalo bang napapasama ang taong ito, mas masahol pa kaysa sa inyo. Kahit nagigibayo ang dahilan para sila'y parusahan. So, mapaparusahan ang mga taong ito na naakit nila kasi lalo silang napapasama. Verse 16, sa aban ninyo mga bulag na taga-akay, tinuturo ninyo na kung ipanumpa ninyo man ang templo, walang anuman ito, ngunit kung ipanumpa ang ginto ng templo, dapat ninyong tuparin ang kanyang sumpa. So, sinasabi rito, okay lang na ipanumpa ninyo ang templo. Pero kailangan ninyong tuparin yung sumpa ninyo sa mga handog, sa ginto, o sa anumang mga handog na isinumpa ninyo. O yung pinanumpa ninyo na ibigay ninyo. Ay, sabi dito, hindi nyo ba alam na ang nagpapabanal sa mga ginto, sa mga handog na yan ay ang templo? Okay, kaya okay lang sa kanila na sumpahin ang templo. Huwag lang nilang suwayin yung mga handog na kanilang ibibigay. Diba? Isang mali rin pong katuruan iyon, na napakasamang katuruan, na okay lang na sumpain mo ang templo, pero gawin mo yung pangako mo doon sa mga handog na ibigay mo ang nararapat mong ibigay na ipinangako mo, sinumpa mo, na kung ano yung ibibigay mo. Sabi rito, sa aban ninyo, mga Iskriba at mga Pariseo, sabi rito, okay lang na sumumpa ka sa templo dahil ito'y walang anuman, wag lang ang mga handog dahil kailangan ito'y kanyang tuparin, samantalang ang nagpapabanal sa mga ito ay ang templo. Sabi rito sa verse 25, sa aban ninyo mga Iskriba at mga Pariseo, mga mapagpaimbabaw, nilinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng nautot ninyo dahil sa kasakiman at pagsasamantala. So anong meron silang ugali? Meron silang ugali ng kasakiman at pansamantala, hinuhut-hut nila. Yun yung kalagayan ng kanilang mga puso, yun yung nagiging ugali nila. Lagi silang naghahanap na sila'y merong mautot, may sarili silang motibo. Hindi talaga sila tunay na mga lingkod ng ating Panginoon sapagkat taliwas ang kanilang mga itinuturo. Hinuhut-hutan nila ang mga tao, lalo na ang mga babaeng balo, hinuhut-hutan nila. At ano pa? At pawang kasakiman at pansamantala ang kanilang ginagawa. Nanamantala sila ng mga tao na kanilang tinuturuan sa turong mga Hudyo, sa aral ng mga Hudyo. Kaya sabi rito, para kayong tasa na malinis sa labas o baso na malinis sa labas, pero marumi sa loob. Eh di ba kapag tayo naguhugas ng mga baso, pinggan, anong ating nililinis? Kaldero. Di ba yung loob, hinuhugasan nating maigi yun. Bakit? Kasi doon natin ilalagay yung pagkain, doon tayo magluluto, doon tayo kakain sa pinggan, doon tayo inom sa baso, lilinisin natin yung loob. Pero sa kanila hindi. Hindi. Ang labas ang kanilang hinuhugasan. Hindi. Ibig sabihin nun, pagkukunwari, pakitang tao lamang ang kanilang ginagawa. Na kunwari sila ay mabuti. Pero sila pala ay uso o asong gubat nag-aani ng tupa. Hello. Kaya maging maingat po tayo sa mga tao na nangangaral sa atin na walang ibang magandang balita ng ating kaligtasan kundi sa Panginoon lamang. Amen? Kaya pag tayo ay nililinis natin ang loob ng baso o ng ating pinggan o ng kaldero, siyempre pag malinis ang puso mo, ito'y sumisimbolo sa kalooban natin, sa ating puso, sa ating isipan, kasama na rin yung panlabas natin.
yung ating kinikilos, yung ating sinasabi, yung ating ginagawa, maging maayos na rin po pag nilinis mo ang loob. Kasi napakahalaga yung puso natin. Hindi naman yung ating panlabas. Ang panlabas, madaling ayusan yan. Suotan mo lang yan ng magandang damit. Lagyan mo yan ng maraming burluloy. Ang ganda mo ng tingnan. Pero yung loob ng puso mo, parang nitso. Punong-puno ng kabulukan. Naroon ang kasakiman, naroon ang panguhut-hut, naroon ang pananamantala sa ating kapwa. Dapat alisin po natin ang mga ugaling iyon. Meron pa ba ritong nanamantala sa kanyang kapwa? Meron pa ba ritong naguhut-hut sa kanyang kapwa? Wala na po. Amen. Sabi rito sa verse 26, bulag na Pariseo, linisin mo muna ang nasa loob ng tasa at pinggan at magiging malinis din ang loob nito. Ano? At maging malinis din ang labas nito. Kung alam natin ang salita ng Diyos, ito'y ating susundin, ating lakaran at ipamuhay. Sa gayon, automatic na mababago ang ating puso't isipan at kasama na noon ang ating mga panlabas, pagkatao, salita, kilos at gawa. So sa oras na mabago ang ating mga puso, na talagang isinapuso natin ang salita ng Panginoon, ang magandang balita, automatic kasama na po yung ating panlabas. Maging mabuti po tayo sa lahat ating ginagawa, naroon yung ating katapatan, naroon yung ating pamumuhay sa kabanalan, kasi nabago yung ating puso, nalinis yung ating puso, yung ating isipan. Kaya nga po, mahalagang manalangin tayo, Lord, biyaan mo ko ng bagong puso, bagong isipan, na maging laman nito yung mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, karapat-dapat, kapuri-puri, kagalang-galang, kaibig-ibig, banal, at dalisay sa iyong banal na harapan. So yun po yung lagi nating hingin sa Panginoon, na babago po talaga yung puso natin, yung ating isipan, na yung katwiran ng Panginoon ang maging katwiran natin. At itakwil na natin yung sarili nating katwiran. Lalong-lalo na yung mga minana, nating mga sabi-sabi ng matatanda, itakwil na po natin iyan. Hello? At sundin natin ang salita ng Panginoon. At ano pong sabi rito? Ano ang mangyayari sa mga taong ito kung hindi sila magbabago? At kung ating pagsunod sa Panginoon at ang yung ating relasyon sa Kanya ay tulad ng mga Pariseo at mga Eskriba, tayo ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sasabihin sa atin ng Panginoon sa Mateo 23:33, anong sasabihin niya sa atin kung maging katulad tayo ng mga Pariseo, ng mga Eskriba? Sabi rito, mga ahas, lahi ng mga ulupong, hindi kayo makakaiwas na maparusahan sa impyerno. So kung ganun po ang maging ugali natin, tayo ay naroon pa rin sa ating mga minanang turo ng ating mga ninuno, kung tayo ay mapanghuthot, mapagsamantala sa ating kapwa, wala po tayong puwang sa kaharian ng Panginoon. Tatawagin niya tayong ulupong, ahas, kayo mapapasa impyerno. So ano po ba ang gusto nating mapakinggan sa oras na kaharap na natin ang Panginoon? Good servant, o sabihin sa iyo, pumasok ka sa aking kaharian na ihanda para sa inyo, o doon sa mga kambing na nasa kaliwa na kayo itatapon sa apoy ng impyerno. Kaya dapat po, mga kapatid, itakwil na po natin ang pagiging ugali ng Pariseo at ng Eskriba. Maging katulad po tayo ng ating Panginoon. Nasusundin natin ang kanyang mga utos, pahalagan natin ito, lakaran natin ito, ipamuhay natin ito, sapagkat naroon po ang tunay na kaligtasan at makakapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoon na inihanda niya sa bawat isa sa atin. Amen? So palakpakan po natin ang Panginoon at nawa po ay naging pagpapala po sa atin ang kanyang mga banal na salita sa umagang ito na ating napakinggan. Tayo po'y tumayo, tayo manalangin. Aming Ama, maraming pong salamat sa iyong mga banal na salita na aming napakinggan sa umagang ito. Nawa Lord, ito po ay natanim sa aming mga puso't isipan, Panginoon, at itakwil po namin ang pagiging ugali ng mga Eskriba at ng mga Pariseo, O God, kundi maging katulad mo kami sa isip, sa salita at sa gawa na namumuhay sa iyong mga banal na salita, O God, at sa magandang balita ng kaligtasan.
At salamat po, Panginoon, patuloy mong ayusin ang aming mga puso't isipan, O God. Biyaan mo kami ng pusong dalisay, kaisipan na nagpapasakop sa iyong katwiran, O God. In the name of Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.